So ingon ang pulong sa Ginoo dinhi, get rid of all evil behavior. Mao gining goal sa Christianity. No? Dili ta ma-slave sa gitawag natog works of the flesh. Be done with all deceit, hypocrisy, jealousy, and all unkind speech. No? So, gi-detail ang isa sa mga expression sa immaturity. No? Evil behavior, deceit, hypocrisy, jealousy, unkind speech. So, 5 ang gi-state ni Peter dinhi. No? Which is nagmanifest nga wa pagyud nagmature. Basta wala pa nagmature, mao gini ang manifestation. So unta ang Christian mo acknowledge pud ani. So matud pa ni Peter, mura daw bag-ong gipanganak nga baby. Like newborn babes, you must crave. Kanang word nga cravings, kasulay mo kanang wa mo ikaon tibok adlaw nya. Kanang wa pa jud kay kwarta. Grabe. Manay cravings ba nga ay nako asa tagitag makaon na sa dukot kaunon. No, you must crave pure spiritual milk so that you will grow. The purpose is spiritual growth, no? Dapat mutubo ta into a full experience of salvation. So kani atong pagkalinuwas, dili pa ni full, basin partial pa ni o semi-partial. Okay? So, ang full experience sa salvation, wa pa gyud nato na-attain. We are still on the process. As long as nag-manifest ang gitawag na to works of the flesh, which gidetail ni Peter, ingon siya, no? Kanang jealousy, evil behavior, di ka managad, laing kag tinagdan, hypocrisy, sakit mamulong, no? Mga ano na siya, mga manifestation sa immaturity. Muna gingon dapat mag-grow ta para makomplete na to ang experience. Ingon pa ni Peter, no? Sa NLT version, cry out for this nourishment. Kung ang bata mo hilak, unya ang makapahilom sa hilak gatas, unta daw ing nana ang atong cravings. No? Hilak kita para mangandoy ta nga mugro kita. Okay? Now that you have had taste of the Lord's kindness. So meaning, sa ato ang pagkaluwas, nasulayan natong kaayo sa Ginoo, pero wala pa ta naabot sa full experience. Okay? So, the need for maturity, which mao'y atong goal nini nga subject. Dili ta pwedeng magpabilin og bata. Okay? So, kung bata pa ka naggatas ka, that's normal. Kung idaran ka na nga naggatas ka, abnormal na. Ha? So, kung karaan na ka diri sa church niya, mangluod ka, mo na'y sign sa abnormal. No? Sign na siya sa abnormal. O niya, moody ka, o niya, ganaganahan ka, o niya, malain ka sa preaching, malain ka sa mga tao, sign na siya sa abnormality. Muna gingon ni Peter, you must crave pure spiritual milk so that you will grow. Okay. Padayon ta, no? Usahay makita na to ang maturity dili sa gawas, nasa sa ilalom. Usahay matud pa sa panultihon ang sapa nga sabaan. Sige na, ang sapa nga sabaan, unsa ilhanan sa sapa nga sabaan? Mabaw. Ang sapa nga lalom, no? Ahilom, no? Lalum. Ang sapa nga mingaw, lalum. No? Usahay ning mga immaturity, no? Dagkugba-ba. Pero walay foundation. Okay? Walay foundation. And sometimes, ang mature, halos di mutingog, pero lalum, full of knowledge.
So makita nato no nga lahi ra gyud ang Christian nga mature i-compare sa immaturity or immature. Maturity means full development, which mo na ang atong highlight karon. Maturity is the process of achieving full development or growth. Sa Bible, gi-express na siya as perfect. Okay? Perfect. It's the end. Mo na siya meaning sa maturity. Na-achieve na niya ang fullness. Okay? Mo na siya gitawag process of achieving full development or growth. Okay. Ang church is gitawag nato na siya o kanang area or body in which dapat parta sa iyahang gitawag growth. Ingon dito sa Ephesians 4:13, until we reach. So, ang verse 11 diha, gigamit sa Ginoo, mga leaders, pastors, evangelists, teachers, no? Pag-abot sa 13, they are there to equip the church until we reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. So makita nato no nga kanang word become long process na siya. Become. Okay? Meaning on the way attaining the whole measure of the fullness of Christ. Okay. So unsay target nato sa Christianity? Unsay target nato nganong nata sa church? Unsay target nato nganong naatay mga ministry, nganong naatay Bible study, natay outreach, evangelism, natay mga choir, tanan, everything nga naa sa church. Isa na siya sa gitawag nato to become. Isa na siya sa mga component or ingredients sa word completeness. Until we all come to the unity of faith, of the knowledge of the Son of God, to a perfect man. Grabe, no? Sa New King James Version, gigamit ang word to a perfect man, no? Kanang perfect man, meaning ana niya is end. Mao na siya ang kanang full design to the fullness of Christ. Ang tawag na ito na spiritual maturity in Christ. Okay, so dapat na mag-mature. Thank God. So, sa Ephesians chapter 4, ang process dito is nagbutang ang Ginoo o kanang church leadership, mao na sila ang full. Mao na sila ang perfect. Na-achieve na nila ang whole attainment. So sila na pod ang gigamit no to reproduce, mag-equip na pod sila og kumbaga niabot na siya sa fatherhood, willing na pod siya mo train og mga bag-ong baby to equip. Dayon ang verse 13 until we reach. So sila magpakaon, sila magpadidi, sila magpalakaw-lakaw sa imo, magtrapo sa imong tae, no? Usahay ang trabaho sa mga leaders sa church, ministers. Muhipo sa atong hugaw. Okay? And become mature. Pero kung imong sabton ang process, maabot ang time, ikaw na po diha sa church leadership, hangtod nga mag-continue ang cycle. Okay. Ang 5 levels of commitment, which mauni ang atong i-highlights karon. Okay, so una is kitang tanan gikan sa community. Diri ta nag-end, no? Nga gi-backupan po ni Pastor Kenneth last meeting. Okay, so ang community is og sa baseball pa na, mao na siya ang first base, no? Stage 1. Sa volleyball, dili ka pwede mo ambak sa second base. Okay? First base o second base. Hangtod moabuta sa gitawag nato og home run. Kanang maturity is mo na siyang gitawag nato og home run. So, igo na ginatong target ane. So, ang target nato is red. Kanang red ha, mo na siya ang core, mao na siya ang full or perfect. Mao na siya ang maturity. Okay? Okay, meaning sa maturity, perfect. No? Lahi ang perfect o ang sinless.
No? Ang sinless, why sala? Ang perfect, end. Okay? So, from community to crowd, dili sa principle sa Ginoo, gina-acknowledge, gina-honor sa Ginoo ang law of the land. No? Sa law of the land, no, bisan ang Ginoo, wa siya ning lupad, ganing tugpa sa yuta na himong Ginoo, nag-undergo siya sa process. No? Nahimo siyang nabuntis, sulod sa kay Mary, gipanganak, gipadako, anto nag-mature. So, kita pod, pag abot na to sa church, from community, wala ta dito nag-mature. Nag-undergo ta og process. So, ang process na to, no, 5 kasi, community, crowd, congregation, committed, kur. Walay ning dritso sa kur. So, ang church, na ay purpose nga i-comply ang 5 kasi. So, ang church na 5 kabuk activity. Lahi-lahi ang delegation, lahi ang atong strategy to reach the community, lahi ang atong strategy to reach the crowd, congregation, committed, and kur. Nganong ingna man, kay sa law of the land, ang tanan na nag-undergo og process. God is the God of order, no? Wa ang Ginoo naghimog daghang manok, moagi sa itlog, no? Wala siya naghimog daghang baboy, moagi sa siya pagka, no, mga piglet. So tanan niagog process. So sa ato pa, pag abot na to sa church, gikan sa community, nahimo patang crowd. Okay? Ang crowd is the people who attend Sunday service only or occasionally. Kanang magsimba-simpa lang ta diri, no? Kanang usahay dili kay ta ano, ang tawag ana siya crowd. Kay ngano man, wala pa man siya nahimong part. Napa siya sa process, napa siya sa stage, no? So, sa ato pa, from community to crowd, daghan tag pamaagi diha unsa na to pagsulod. Every time maka-visit kog church, mao ni akong gina-explain. Iyon ako, walay unbeliever nga dritso mahimo nimong disciple. Muagi pa siya sa crowd, magsimba-simba. Ang pangutana, mo na ingon ko, from community to crowd pa lang daan, wa ka na'y napasulod. Wala kay karatula. Di matultulan imong simbahan. Mga basic ba? Sa ato apod, from community to crowd, every Saturday, naatay evangelism, naatay youth outreach, naatay mga BBS, naatay mga crusade, uban pa. That is the process, that's the first stage, community to crowd. Dayon, from crowd to congregation, lahi na po approach ang church diha. Okay? Kaya ang congregation, the people who attend all services but not committed to the ministry. So sa congregation, na po'y lahi nga approach ang church. Para katong ikaw, tinagsar ka mo simba, ang church mag-follow up na pud sa imo, no? Bisitaon ka, kumustaon din mo mga problema. Kami sa pioneering sa mga baby church, no? Usay mahimo ming DSWD, no? Tanang hinabang nasa mua. Usay mahimo ming kanang sa ginang tigatod sa eskwelahan gani, kanang carpool, no? Mahimo ming carpool usahay, no? Inigsimba among ihatod, usay among iuli, no? Mao na sa pioneering. Usahay magduha ka tuig na simba gyapon ihatod. Oy, murag lahi na pud to, no? So stages siya, stages. So next time ato na pong isgutan ng lahi nga stage. Ato na puta sa crowd to congregation next time. Kay step by step man ang gitawag na to growth tungod sa word process. Okay? So naatay commitment nga ginagol. Now, sa ato ang pag-reach out sa community to crowd, which diha ta nakuha. Diha ta na win. Okay? So, ang church, naay lahi-lahi nga approach to reach the crowd. Di ba? Lahi-lahi tag approach to reach the crowd. Naay 6 types of evangelism nga approach na to reach the crowd. Number 1 is confrontational. Parahan ni John the Baptist, no? Direct confrontation. Di ka muundang sa imong sala. Ang imong kinabuhi, imong mga pamilya, ang imong henerasyon,
walay paglaom, di ayok sunduga imong papa. Grabe, no? Muna'y gitawag na itong confrontational. Ang uban, diha mamahid up ilang mind. So, that's another way of approach. Ang ikaduha, intellectual, no? Gamiton ang gitawag nato kanang understanding, knowledge, pareha ni Paul, explain pag-ayo, convincing, gitawag nato kanang convincing reality, logical approach, kinahanglan nato kanang explainan na ay taga-dipolog nga immoral siya, live-in siya, na siya pamilya, ang iyang original pamilya, nanay laing pamilya, ang iyang laing, kumbaga, di na pwede sila mabalik. Daghan na siyang church gatinan, pero wa na siya commitment. Nagkita mi sa kanang palingki, bagsakan ni edad, gilingkuran ako siya, gi-explainan ako siya, gibersikuluhan ako siya, no? Sugod atong adlaw, isa lang to ka Friday sa hapon. Murag 2 hours ming nagtabi about sa iyang case. Na open ang iyang mind. Gikan ato. Hangtod karon faithful na siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga naman, intellectual. Na-reach ang iyang life from the community to crowd. Nahimo siyang gitarista sa church. Nahimo siyang active sa church. Kaya lang, di siya pwede sa stage ministry. So, muna, no? Ikatulo, testimonial. Ang uban sa tuan, na-reach out sa testimony. Di ba? Ang uban sa tuan, nasulod diri tungod sa testimony. Naabot ta diri sa church kay nakadungog tag testimony. Dayon kaning interpersonal, meaning relational. Relationship. No? Date-date mo, kaon-kaon mo, anang kupi-kufihan mo, tawag-tawagan, kumustaon, ayaw gisguti Ginoo. Relationship lang. Nya, mangutana man day na, sinaa sa inyo, mo share na din ka sa Word of God. So, building relationship approach to individual. Ang tawag na interpersonal. So, ang uban sa tuwa, nasulod ana diri. No? Nakoy attender nga, kanang maayo kayo mo, amigo. Pag siya mo invite, simba yun na. Grabe, no? Mga maayo kanang gitawag people skills. Gitawag na sila, taas sila social IQ. How sila mo reach out sa mga relationship, may silag friendship. Ikalima, invitational. So, kaning invitational, no, kusog mga big, kusog mo follow up, kusog mang dani, kusog mang imbita, no, sunduon pa, kuhaon pa. Dayon, ikaunom is service, no, tabang-tabangan, no, tunul-tunulan, hilot-hiloton, no, grabe mo serve. Sige, Ako'y bahala sa inyong baboy. Ako'y hugas sa inyong baboy. Ako'y bantay sa imong bata. Maka-question ang may lahi ng tawhanan ni. Hangtod nga mo ato sila sa church. What brings them to the church? Nganong niadto man sila sa church? Kay tungod sa service gipakita. So, makita nato mga higala, no, nga these are the types of evangelism giunsa nato pagsulod sa church. Okay. So sa 5 levels of commitment, no, na ang atong kinabuhi, nasulod ta from commitment to crowd. Naabot ta gikan sa commitment to crowd. Ang community, wala pa na nakasulod sa church. Okay? Mo nang ikalima nga base. Dayon, pasulod ta, nasulod na ta sa crowd. Dapat, ang next level na to, from crowd to congregation. Gikan sa simba-simba, no? Kanang crowd, ang meaning ng crowd, simba-simba. Kung ganahan, no? Gikan sa crowd, dapat mahimutang congregation. Kanang congregation, mauna na ang mga regular attender. Muna siya ang congregation. Okay. Ato ta sa process na punta from crowd to congregation. Mauna ni siya ang stage nga atong lantawon. So, lantawon na to ang 3 stages of spiritual growth. Tulo ka stages sa spiritual growth. Atong kuha ang comparison, physical maturity is determined by our age. So, ang maturity physically, okay, maulitaw ka, batanon ka, maidaran ka, maamahan ka. So, nagbase sa imong age. Okay. Lisod po kaayo, no? Nga, pwede magamay mong amahan sa edad nga 17.
So, muna ang mga maturity level sa physical. Pero sa spiritual, ang imong maturity is determined by your stage. So, stages. Sa atong pagka-Christian, gi-acknowledge na sa Word of God, gi-acknowledge si Jesus Christ, gi-acknowledge ni Paul nga naagita sa gitawag na tog spiritual growth, process of maturity, that even God understand. No? Bisan ang Ginoo nakasabot sa gitawag na tog spiritual growth. So, naitulo ka buk subject nga tong lantawon karon. Okay? Ang first level na to is child, no? Ang Greek word niya is nepios, meaning somebody will take care of you. That is a newborn stage. Mao ni ang time nga bag-o patang naluwas. Mao man ni ang time nga ginasundo ka, ginapaluap ka, ginaatiman ka, ginatawagan ka, gina-invite ka, gina-encourage ka, ginakumusta ka. Mao na siya ang gitawag na tog nepios, no? Nepios means newborn. Sa Greek, newborn. Kung mubasa tag Greek Bible, every time ma-mention ang child, ginagamit ang word nepios. Ikaduha nga level, second stage is the young person or disciple stage. Ang Greek word nga gina-mention sa Bible is teknon. Okay? Ato nang i-detail o niya. Meaning, you can take care of yourself. Ang katong child, no, newborn stage, di ka ka-handle. Agakon pa ka. Napay mo gunit. Napay mo duyan sa imo. Di ka kalakaw kung walay mo gunit sa imo. Pero diri sa gitawag na tog teknon stage, makabarug ka na. Kaya na nimo imong kaugalingon. Dayon sa perfection stage, which is our goal, no? Ang meaning ana is teleos. Teleos stage means you take care of others. Mauna na siya ang perfection stage nga atong gisugutan ganina. So, ato na ning ron, ato ning himay-himayon. Okay. So, sa 3 stages of maturity, ang goal na to is teleos. Muna atong goal. Perfection. Maabot ta sa level nga mahimo tang kur. Pila ra may kur sa church. Okay? Mag-unsa man ang 500 nga congregation nga walay kur. Kung ato nang ng logical nga view, no, o approach. Mag-unsa man ang kadako sa balay kung walay pusti, na? Kuha ninyo, may mahulagway ba ninyo? Paghimo nagbalay nga puro bungbong. Mutindog yun, pero naa na sa imong mind. Gamayng bagyo, gamayng hangin, gamayng linog, ani hugmak gyud ni. So, makita nimo nga ang church nagkinahanglan gyud og kur. Base. Siya ang teleos. Maabot siya sa perfection. So, ang purpose sa church, dadon ta sa teleos. Mo ni purpose sa church. Dadon ta sa perfection stage. Mao na daghang na fail. Daghang mga gitawag na tog traditional Christian nga nakontinto na sila sa nephews o sa teknon stage. Okay? So, atong lantawon. Okay? Unahon nato ning nephews, the newborn stage. Meaning, sa newborn stage, somebody will take care of you. Okay, 1 Peter chapter 2 verse 2, like newborn babies. Okay? So, makita nimo nga newborn. Kanang word diha nga newborn, that is, sa Greek, gigamit ang word like nephews. Okay? You must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Meaning, sa newborn stage, bago pa ta naluwas, nag-struggle pa ta sa sins of the past. No? Naapatay mga butang sa atong kinabuhi nga di pa nato mabuhian. Kaya ang baby di pa man ka-handle siyang self. Dapat naapay mo atiman niya. Mao din na nga dapat ka ng mga naluwas, di ni mo na paloapon, di gina sila kabarog, mga matay gina sila. So gi-consider na sa word of God. No? Muna nga dapat di ay kanang bag-o lang na save atong asikasuhon. Atong ampuan, atong adtuon, kumustaon, paluapon, tabangan.
I-guide na to sila. Uy, ayun na. Lisod lagi ko, pastor. O, pangitaglaing lugar. Ayaw, diha. Pag may somebody, mag-advise sila, then they will grow. Ma-experience nila ang full experience of salvation. Di sila makaingon, or manggihapon, wa man na bago kung kinabuhi. Kaya nga naman, walay outside force that guide them. Okay? So, sabto na to, no, nga ang nephews is gitawag ta nag newborn stage, they are still in bondage to the basic things of the world. Okay, consider natong Galatians chapter 4, verse 1 to 3. Think of it this way. Okay, guwapo mo hatag si Paul og explanation. If a father dies, leaves an inheritance for his young children, those children are not much better of the slaves until they grow up. Kung ikaw tag-iya, hasindiro ka, namatay ang imong papa, so bata ang nabilin. Di ba mas gamhanan ang katabang magpadako sa imo? Ingon dito, even though they actually own everything their father had. Oh, tag-iya sa sayuta, tag-iya sa balay, tag-iya sa tanan, pero di siya ka-manage, katabang regapoy magpadako sa imo. Muna ang point ni Paul diri. They actually own, pero ang gigamit ni Paul, until they grow up. Hiridero ka, pero wa pa kakasabot ana. Now, verse 2, continue ta. They have to obey their guardians. So, sunod-sunod sila sa katabang. Until they reach whatever age their father set, and that's the way it was with us before Christ came. So gikuha ni Paul ang analogy. Sa bago pa daw tanaluwas, naapay sala nga gagunit sa ato, pero anak na ta sa Dios. Daghan na tag-benefit, no? Grabe na ang salvation, ang mga privilege sa pagkaanak. Ang problem, dili pa ta kabarog. We need to grow. Muna, kung dili ka mag-grow, slave gihapon ka. Now, tiwason na itong giingon ni Paul. Ingon siya, we were like children. So, kanang word ya nga children, no? Sa Greek Bible, gigamit na, we will like nephews. Bata pa. Okay? We were slaves to the basic spiritual principles of this world. Sumo din eh. Basta bago pa nga na-save diri, no, maguyod-guyod pa silang uyab, pag uli sa balay, mo shot pa. Ako bago pa ko sa church, mupalit kong ilim nun, itago na ko sa kwarto. Dito ra ko ako ra isa, magsulo-sulo ko dito. No, daghan pa ko gipanghimo ang mga di mao. Pero, naitaw nga sige follow up sa ako. No? Wa pa man na usong cellphone that time. Kabalo mo, wa na usong cellphone. Simba ko stisi. Pag uli, iya kong ihatod sa balay. Wa sa kabalo nga iyang gihatod, mapastor ba? Ang church, TC, ang among balay, nasa Ikulan Terminal. Tanawan yung unsa kalayo ang baktasan ha? Mubaktas mi diha sa may park, adto mi sa Bulton, tabok mi sa Tulay, unya, atos balay. Muli siya ra isa. Bugson man sa kong mama, diri na lang matulog niya. Wa po'y kabilinggan tong tawhana to. Di, tulog po dito. Muingon na ako mga igsoon, kulang na lang banigan ba? No? Kay dito naman kapuyo. So makita ni mo, bandage pa ko sa sala, pero somebody na ay nagsigig apas-apa sa ako. Dili ka isa, kadaghan. So sa siging niyang paluap sa ako, sa siging paluap, kung niya, ang nagdala sa ko, gi-invite lang ko sa church. Karon manghigala, kabalo mo kinsa nang sigig hatod-hatod sa ako sa balay, nga, wagi ko kabalo nga, iyang tuyo dito, kay para ko mo ka-stand. Si Pastor Edward. Oh, see? Muralag wala, no? Pero wa na sayang. Wa na sayang iyang hatod-hatod. So, kaning, diri, no? Hatod-hatod po pag night time. No? Hatod-hatod po pag night time, no? Taga-taga po pliti pag night time. Because naapa sila sa gitawag nephew stage. Newborn babes.
Ang Bible nakasabot ana nga prinsipyo. Okay? So, napa. Sa newborn babes, no, na ay two types of sinner. Gitawag na to nag-practicing sinner o struggling sinner. Ang practicing sinner, mao ni siya ang sinner nga wa pagyud ma-save, no? Habitually keep on sinning, bondage to sin, does what it's sinful. Pero pagka born again na nimo, ingo dito, no one who is born of God will continue to sin. Wala gingon diha dili na makasala, kundi will continue. Meaning struggling, nakig-away. So, during silang struggle, kinsa may mutabang. Dapat na ay outward force, baby. Nga, ingon dito, this is how we know who are the children of God, who are the nephews of God. So makita nimo manghigala nga ang Bible naga-consider gyud nga naa gyud process sa growth. Kay ang magpadayon sa pagpakasala iya man sa sala, pero kung naa na ta sa Ginoo, nakig-away na ta. Okay, padayon ta. That is 1 John 3 verse 8 and 9. Now, ang nephews, meaning infants in Christ. Lain na po na, no? 20 years na ka sa church, niya infant in Christ gapong ka. O sa physical pa na, bunjing. No? Kanang bunjing, dako ng tao magdalag didi. Way buot. Okay? So, lantaw na to. Dear brothers and sisters, 1 Corinthians chapter 3. When I was a child, when I was with you, I wouldn't talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belong to this world or as though you were infants in Christ. No? Gamit gyapon ang word infants in Christ. Meaning, nephews. Mga baby pagyud sa Ginoo. No? Kung akong sabton ang word ni Paul, ang akong approach sa inyo, nagbinata pug ko. No? Nagpabata-bata pug ko. Di ba? Kabalo man ta pag-reach out sa mga bata, magpabata-bata pud ta. Okay? Yeah. Ingon dito sa verse 2, I had fed you with milk, not with solid food, because you weren't ready for anything stronger and you are still aren't ready. Ingon siya, wa ta mo gipakaog karne, wa ta mo gipakaog gahi, lugaw ra gyud, gatas. So, gibuhatan ni Paul og reflection nga ingnana po ta sa bag-o pa ta sa Ginoo. Dayon, ingon siya sa verse 3, for you are still controlled by your sinful nature. Mao ni ang mga nephews, mga infant pa sa Ginoo. Kung naa ka diri karon, control gyapon kasi mong sinful nature. Unsa may mga manifestation diri, ingon diri, you are jealous. Oy, mga siloso. No? Makigkumpit, no? Magpakuyaway na sign na siya sa mga immaturity. And quarrel with each other, no? Kanang quarrel magpa-bright na, mo kay nakiglalis, no? Okay? Magpa-bright katong makiglantugi. So, gipakita ni Paul nga controlled by sinful nature. Ingon siya dito, doesn't that prove you are controlled by your sinful nature? Mo na ingon siya, oy, that is nephews, infants in Christ. Wala pa nagmature. Okay. Ikaduha is the disciple stage. So, ang stages nato, magmature ta. Di ta magpabilin nga baby. Meaning, you can take care of yourselves. Okay? Sa disciple stage, gitawag siya teknon, no? Sa Greek meaning is teknon. Ang gipasabot diri, ingon diri sa 1 Peter chapter 1 verse 13 to 15. So prepare your minds for action and exercise self-control. So naagi dito, as a Christian, na dito responsibility. Mag-prepare, dayon mag-exercise. Andamo na to itong kaugalingon to handle self-control. Ang uban, di pa ka-control, mupatol pa. Ha? Mupatol pa ta. Mupatol tag bata. Pangit kayo, no? Dakong tao, mangaway bata. Imagine na daw, be.
Makiglalis kag bata. Unsay tan-aw nimo? Wa gibuot ning tawhana ni. Imagine nimo? Usay ang Christian ing nana ba? Kabalo kang baguhan pa niya imo pag yung lalison utro kang way buot. So dili pwede, no? Dapat maki-level ta. Now ingon ni Paul, put all your hope in the gracious salvation that will come to you when Jesus Christ revealed. Now verse 14, so you must live as God's obedient children. So gigamit na ganina infant karon children na. Okay? Meaning na naka sa stage nga teknon, disciple stage. Don't slip back. Ayaw nagbalik atong life nga asa kagikan into your old ways of living, satisfy your own desire. Na ambak ta sa verse 15, but now you must be holy in everything you do. Uy, mature na ka. Makastand na ka. Kaya na nimo mo balibad sa isa ka basong butilya. Kaya na nimo mo balibad sa imbitasyon sa mga sinihan o lugar nga hugaw. Kaya na nimo moingon, di ko muuban sa kong mga barkada. Kaya nga naman, children ka na, di ka na infant. Okay? Muna to, just as God who choose you to be holy, for the scripture says, you must be holy because I am holy. So, but pasabot, mag-mature ta. Dili ta magpabiling infants. No? Kaya na nato, mubiya sa sala, dayon magpagamit ta sa Ginoo. Ma-handle na nato itong self. Okay? Now, matuta sa Philippians 2:14-15. Do everything without complaining and arguing. Mao ni ang mature stage. Mao ni siya ang gitawag na tug young person stage. Nga gitawag og teknon. Nga pasabot diri, dili ka reklamador, dili ka bagulbulan. Everything. So that no one can criticize you. No? Di man siguro ma-please na to ang tanan, pero at least di ta sa lawayon. Live clean, innocent lives as children of God, teknon of God. Shining bright lights, no? Magsiga ta, example ta. Dili ta pasaway. Pangit kayo, sige tag bit-bit, Victory Chapel, pagyud ta niya, ilado ta sa tong silingan nga pangit og batasan. That is immaturity. No? Baan, no? Palautang, tindahan, kana niya ang tindahan di na mo pautang, usahay ba ang atong testimony di na to bantayan. Okay? So, ingon dito sa Luke 2:40, there the child grow filled with wisdom. Ingon sa Luke 2:25, no? Si Jesus Christ nag-grow with wisdom, favor with people and with God and all the people. So nag-grow gyud. Mag-mature gyud ta. Hallelujah. Now, matuta sa third stage, no? The perfection stage. Mao na ni ang stage nga you take care of, wala naman dito time. Okay, continue tani next meeting. Amen? So, napanalanginan ba ta?